makalipas na mga taon, lalo na nung pandemya, tila kasama na ito sa basic necessities ng marami. Tissue na basa, panglinis o pamunas. Mas madaling gamitin dahil may kasama ng disinfectant o alcohol, wet wipes. Ang public school teacher at nanay na si Carla, hindi mawawala sa kanyang bag ang wet wipes. Essential sa household, pag may sipon, kasi nga, pagkapahid, throw na lang. Wipe it, wipe it. Pero ang hindi niya lubos inakala nang dahil sa ipinamunas niyang wet wipes sa sinisipon niyang bunso na si Drio, namula at nalapnos ang ilong at bibig nito. Hindi rin siya makakain. Hindi niya na-open ng husto yung mouth niya. Nag-guilty talaga ako dahil sa 179 pesos na pagtitipid mo, dumating sa point na gano'n, na pwede pang mag-risk ng buhay. Wait! Posible ba talagang mangyari ito nang dahil lang sa wet wipes? Unang beses lang daw nagamit ni Carla ang brand na ito na in-order niya online. Nainganyo ako kasi nga naghahanap ako ng ibang brand kapalit nung ginagamit na talaga namin ng wipes. Hey, what are you doing? Wiping your toy? Ang claim nila, this is 100% na good for the sensitive skin, na pwede siya sa hands, na pwede siya sa face, and pwede siya sa mga babies. Ang bili niya sa 5 packs, 179 pesos. Sobrang cheap niya. Maraming good reviews kasi doon talaga yung tinitingnan ko. All around ang gamit niya rito. Ipinagamit din niya sa kanyang mga anak na sina Drix at Drio. Here, more. Oh, it's so dirty. Yeah. Gumagamit siya ng wipes kapag nag-wipe siya ng hands. Pero nung ginamit daw ito ni Drix, pansinga ang bata. Biglang nagkaroon ng irritation. Dahil nga magkasama kami nung anak ko sa school, naagapan ko agad yung sobrang pamumula sa nose niya. Hanggang nitong January 22, ang bunso naman niyang si Drio ang sinipon. Nasa bahay siya with her lolas. Hindi ko din nasabihan na huwag ipapagamit yung wipes. Almost kalahati na yung nagamit niya. Iyak na ng iyak dahil nga kakapunas nung wipe. Sobrang pulang-pula and then may fever din siya that time. Parang burn. Hindi niya na-open ng husto yung mouth niya. Wow! Daddy! Hindi nga rin siya nagsasalita. Usually, madaldal siya. Kaya agad na nilang isinugod si Drio sa ospital at nalaman nilang ang bata nagkaroon ng contact dermatitis secondary sa paggamit ng wet wipes. Nagpahid na kami ng nireseta ni Doc na makakapag-ease nung inflammation kasi nahihirapan nga siya. Malaking nawala sa amin dahil dun sa iniisip ko na cheap na binibili ko. Nag-guilty talaga ako kasi bakit nagbago pa ako ng brand dahil sa 179 pesos na pagtitipid mo, dumating sa point na gano'n, na pwede pang mag-risk ng buhay. Agad niyang kinontak ang pinagbilhan niya nito. Actually, they do apologize. Nag-reply sila na nanghihingi sila ng medical results. Nakakuha naman ako ng medical certificate. Gusto pala nila is specific na ingredient na sasabihin ng doktor na nandun sa wipes nila. Kami ba ang maggagawa ng action regarding that sa investigation? Ako pa rin ang magbabayad nun pag pinatest ko yun eh. Ang seller ay maaaring managot sa ilalim ng Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines kung mapatunayan na ang nangyari sa bata ay may koneksyon sa ibinentang baby wipes. Sinubukan din naming hinga ng panig ang seller pero hindi sila tumugon sa aming paanyaya. Ngunit ayon sa aming pag-iimbestiga, rehistrado naman ang brand na ito sa FDA o Food and Drugs Administration. After verification in our system, it was found that the product holds a valid certificate of product notification for a cosmetic product. Our records show that no reported adverse events case was filed with or received by the FDA on the product. Pero bakit kaya nagkaroon ng contact dermatitis si Drio? Gayong pasado naman pala sa FDA ang chemical components nito.
very difficult talaga para hanapin mo yung product na siguradong wala kang allergy. Kasi kumisan ng isang produkto, 10 ang laman yan. All of those substances can be an irritant or can be an allergy cause of contact dermatitis. Yung kay Drio, irritant to. Kasi within 24 hours, tumabas ka agad yung mga manifestation niya na nagkaroon siya ng maliliit na butlig na may lamang tubig, tapos pulang-pula at saka magang-maga. Mostly yung preservatives at saka yung mga antimicrobial na agents po natin, yung pwedeng magkaroon ng itchiness, redness, or mga sensitivity sa skin. Para kay Doktora Grace Beltran, ang nangyari kay Drio, isang isolated case. Meron talagang taong naiiba. Out of 1 million, ikaw lang yung may allergy. 98% no reaction, 2% will have a reaction. Rare, but they develop. Kaya nga hindi mo naman masasabi na bad product. Kasi kung siya lang yung nagkaroon ng reaction, talagang naman may nangyayari yun. Hindi raw advisable na gumamit ng wet wipe sa mukha ng mga bata dahil mas manipis at sensitive ang balat sa bahaging ito. Kung tayo po ay mamimili ng mga produkto, gumamit ng small amounts po muna, tapos i-check kung meron po siyang allergy. Pagkapahid mo pa lang, may parang may sting na. Kanyari, parang humapdi na, huwag mo nang ituloy. Huwag na siya maghinayang kasi tira mo, mas malaki ang gagastusin mo kapag nagkaroon na ng problema. Wala namang nanay na gustong mapasama yung anak. Sa mga nanay na katulad ko, sana maging mapanuri sa mga ginagamit natin para sa ating babies. Mga nanay, paalala lang po, bago bumili at gumamit ng mga produkto para sa inyong mga anak, siguraduhin hiyang sila rito at ligtas para hindi nyo na kailangang magpahid o magpunas ng mga luha. Sa Bukidnon, may inilalakong alternatibong gamot na di umano para raw sa mga natuklaw ng ahas. Ako daw nag-order kahapon na magpapaak daw ko. Kakaiba ang marketing strategy ng lalaking ito para makabenta ng inilalako niyang langis o lana na sinasabi niyang pangontra di umano sa kamandag ng ahas. Kaya hindi masayang yung lana, magamit ginapaya para pinakang kubra. Nagde-demo siya ng pawis buhay. Ang sarili niyang hinlalaki ang siya mismong pinatuklaw sa dala niyang kobra. Ay, nagbigo, sumabali sa kubra, asun. Klaro na kayo na, sa dugo na. Sa halip na magpadala sa doktor, nag-spray lang siya sa kanyang kamay, braso, pati na bibig nang ibinibenta niyang lana na di umano hindi lang pangontra sa kamandag ng ahas. Okay, simpihan naman kasi gusto magpapaak niya. Okay, siya magpapaak. Pati na rin daw sa iba't ibang malulubhang sakit. Sa kanyang ginawa, lingkisan naman kaya siya ng swerte ngayong Year of the Snake? O tuluyan na siyang magiging kwento? Ang lalaki, taga rito sa Malaybalay, Bukidnon, na heto, matapos magpakagat sa ahas, buhay na buhay pa rin. Si Rene, hindi nito tunay na pangalan. Kagat ng ahas to. Ang ahas na tumuklaw sa kanya, isa raw makamandag na Samar Cobra. Equivalent yung venom niya dun sa Philippine Cobra natin. So, lethal siya. Within 2 hours, magpapakita ka na ng simptomas. Kung hindi ka maaagapan, ay pwede ka talaga mamatay. Maramdaman ko naman, mainit, parang may baga dito. Dumadaloy, pumunta dito sa katawan mo. Pero hindi raw siya nababahala. Tiwala kasi siya sa bisa ng kanyang lana na sarili raw niyang formulasyon. Ibinibenta niya ito ng 100 pesos. Mahirap to gawin. 4 na araw. Pag magpakagat ako, dyan lang sa mga tao na mag-order. Ngayon, pakagat ako. 10 minutes, ubos la ang 70 pieces. Isa sa mga nakumbinse sa produkto ni Rene, ang magsasakang si Willie na natuklaw rin ng kobra habang nagtatanim sa kanilang bukid. Masukal yung daan. Doon, nakagat ako ng ahas doon sa paa. Kaya agad niya raw itong pinahiran ng nabiling lana kay Rene. At hindi lang daw niya ito ipinahid sa katawan. Ininom pa
niya. Ang lana kasi, di umano, hindi lang epektibo pangontra kamandag, mabisa rin daw gamot sa kanyang mga sakit. Itong may stroke ako, inabot ng 200 Pati BP ko, ang taas na ng BP ko. Itong nasa papel na ito, kanito, blood test ito. Yung glucose ko, pre-diabetic nito is 105. Magastos ako ng 20,000 bawat buwan. Sabi ko, Dok, gaano ba katagal itong gamutan natin? Sabi niya, forever na yan eh. Hindi nagagaling yan. Pag-herbal ako. Nakakatulong na ako na mahimbing. Normalize na yung blood pressure ko. Si Ronnie naman, lana rin daw ni Rene ang ininom nung naaksidente siya sa motor. Ito, ang sugat ko. Yun, tumutulo yung dugo. 20 na po yung dugo ko. May dala-dala ko niyan langis niyan eh. Ininom ko klati. Yung galing sa hospital sa Mapolo, 20. Pagdating ko rito, 75. Ibig sabihin na tigil yung dugo. Hindi na bumaba dahil sa langis. Bago gumawa at magbenta ng lana, tagagapas daw talaga ng damo sa kanilang barangay si Rene, kung saan siya nakakaengkwentro ng iba't ibang mga klase ng ahas. Anain kuan sa kuang nga ipapanakop ko og kubra. May Chinese, may Koreano, bibili din sila 300 per head sa kubra. Sabi nila, pag uminom sila, energetic ang katawan nila. Kapag natutuklaw daw siya ng ahas, ang kanya ng laging first aid o paunang lunas, pahiran ng lana ang parteng kinagat ng ahas. Yung altar, wala may sakit ang hawak, wala may gwadya. Ibuta mo yung altar. Nitong Huwebes, ang mga lana ni Rene, inilako niya sa palengking ito sa bayan ng Valencia. Wala mapakan na kubra, habahin kung inamgyat. Mapakan na po nato, hindi kung balik. Muna siya ang number, diabetes, cancer, o pinahanan, mayumang, breast cancer. Maya-maya pa, inilabas na ni Rene ang mga ahas. Sa, wala kini, magpinta sa anak, tapos siya, mo paako na naman. Pero hindi pa man nagpapatuklaw si Rene sa dala niyang Samar Cobra. Marami nang napabili ng kanyang lana. Minsan pag mga bata o hindi magandang pakiramdam, pag sumasakit yung tiyan, nilagyan ko, tapos okay na yung bata. Nakabenta siya ng 30 mga bote, kaya ang kinita niya nung araw na yon, 3,000 pesos. Pero saan ba talaga gawa ang tinda niyang lana? Kung kakainin mo yon kahit dahon, maanghang, yan ang gamot. At totoo bang nakagagamot ito? Based on present evidence, malalaman yung dagta po nito ay pwede po sa aming pagbabalik. Si Rene mula Malay-Balay sa Bukidnon para makabenta ng tinda niyang lana, nagpapakagat muna sa dala niyang makamandag na cobra. $10 minutes, ubos la ang 70 pieces. Para hindi raw siya tablan ng kamandag nito ang kanyang sugat, pinahiran ni Rene ng lana na siya raw mismo ang gumawa. At himala nga raw na hindi siya napaano. Pero saan nga ba gawa ang itinitinda niyang lana? Ayon kay Rene, sa minsang paggapas niya sa bundok, may nakita siyang 2 naglalabang mga kobra. Hayaan mo lang yung kubra na nag-aaway, huwag mo lang galawin si may mamamatay na isa. Yung isa na buhay, kukuha yan ng gamot. Hanggang sa lumingkis daw ito sa isang klase ng halaman na kung tawagin nila, soro-soro. Gamot to ng kagat ng banakon, kubra, kahit anong uri na venom. At para maging mabisa, hinaluan pa niya ng isang klase ng halaman, hugis pichel, kaya tinawag na pitcher plant. Ang mga dati ng napitas na pitcher plant, isinalang sa kaldero at saka hinaluan ng palm oil. Ito kahit kumukulo na malakas, ganunin mo, hindi yan para lang 40 degree. Nung kumulo, inihalo niya ang soro-soro, sinala. Itong pinakuluan ko, lagyan pa din siya ng mantika kasi napakaanghang pag hindi. At isinilid sa bote. Pero may medicinal properties ba talaga ang mga halamang ito para makagaling ng sakit, lalo na bilang pangontra sa kamandag ng cobra? based on present evidence, walang sure na talagang nakakagamot each of those plants na sinasabing kasama doon sa langis. We really advocate the use of medicinal plants. But this should be evidence-based. So,
Kung wala pang ganito, doon muna tayo sa mga treatment na sigurado. Yung picture plan, meron kasi siyang parang sapot or parang meron siyang likido na itatrap niya yung insekto mamatay. Delikado po ito makain kasi yung dagta po nito ay pwede pong malason. Maaring nakatulong sa kanila yung placebo effect. Ito yung paniniwala ng mga tao na ang isang bagay effective, pero in reality, ito ay wala naman talagang therapeutic effect sa kanila. Hindi siya tinablan nung kamandag is most likely dry bite nga siya. So walang venom yung snake na kumagat sa kanya. Mga venomous snakes, pagka ginagamit nila yung venom nila, either pag kumakain or for self-defense, it usually takes minimum of 1 week bago siya mag-replenish. Kahit kumagat sila ng kumagat. Pag walang venom talaga, walang mangyayari. Normal na sugat lang siya. Isa lang po ang solusyon sa kagat ng ahas. Anti-venom lang. Wala na pong iba. Kung hindi sila maniwala, hindi naman ko pumilit sa kanila. Mali ang ganyang gawa na ginagamit natin yung wildlife para sa personal gain. Kung wala siyang mapakitang mga tamang permit para mag-keep ganitong klaseng hayop, pwede talaga siyang makasuhan. Ibalik ko siya. Doon ko sa barangay ko nakuha. Bitawan ko dyan. We have a lot geographically isolated and disadvantaged area. We had check-ups, we had dental services. Sinusubukan naming abutin yung medyo malayo talaga. Sa bansang nakalingkis ang kahirapan, ang nananatiling sagot para sa marami nating mga kababayan, pagkapit sa alternatibong mga gamot kahit pa hindi ito suportado ng mga eksperto at pag-aaral. Napakadelikado nito, pwedeng ikapahamak. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.